Una ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Doc! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Ang Galing Mo, Doc, hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng discussion tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner natin sa ating programa. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter. Kasama natin Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng Ang Galing Mo, Doc, and of course ACS. Magandang umaga. Magandang umaga, Doc. And magandang topic na pag-uusapan Dahil natin. maganda rin ang panahon ngayon finally. Oo, talagang Huwag na maaraw. nating jinx. Maaraw na. Maaraw finally. Yes. At para samahan tayo sa aming, sabi ko nga, magandang talakayan tungkol sa oral and maxillofacial surgery. Yun ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. So, makakasama po natin, graduate po siya ng Centro Escolar University in Manila in 1989. He was certified by PRC in oral and maxillofacial surgery in 2015 and a fellow and the president of the Philippine College of Oral Maxillofacial Surgeon Asian and International Association of OMS. So din po ay fellow ng Philippine Academy of Implant Dentistry, a member of AO Craniomaxillofacial Surgeon Academy, and a member po ng Philippine Dental Association Speakers Bureau. Currently, he is practicing in Santa Rosa, Laguna and consultant in several hospitals in Laguna and Batangas. Kasama po natin sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, Dr. Dario M. Reyes or si Doc Dario. Doc, magandang umaga at welcome sa ating programa. Good morning po. Good morning sa lahat po ng listeners natin. Ayan, si Doc Dario, Doc Mia ang ating kasama. No? And pag sinabi, Doc, na oral and maxillofacial surgery, ano po yung sakop nito, Doc?
So, ang sakop po ng oral and maxillofacial surgery from the word itself, oral and maxillofacial. So, ito po yung bibig po. No? Basically, ito po yung bibig, jaw, upper and lower jaw, and its surrounding tissue. Yun po yung sinasabi sa Republic Act 9484. So, yun po yung sinasakop. Anything na has something to do with operation or pagre-reseta po ng gamot, yun po nasasakop ng scope of practice ng pagiging dentista po. Parang ano rin, Doc, no? Kapag sinabi nyo kasing maxillofacial, parang the cheek part. Tama ba? Kasama ba yun, Doc? Yeah, kasama po basically yung jaw. Bone, di ba? Kasi maxilla. Yeah, maxilla and mandible po. So, Facial. so ang kalimitan, common concept po, pag sinabing oral surgeon, nagtatanggal lang po ng impacted na ngipin. Pero on our part, hindi lang po impacted yung tinatanggal namin. Kahit po yung mga may bukol sa panga, okay? Nag-oopera din po kami ng mga bingot. Tapos pagdating po doon sa mahaba po ang baba, pwede po namin paigsiin ang baba. Or kulang ang baba, pwede namin dugsungan. Yan po parte, mas extensive kasi yung training ng isang oral maxillofacial surgeon compare po sa oral surgeon at sa general dentist po. Yeah, definitely, Doc. Kasi yun actually yung kasunod nating talong, Doc Mia. Kasi yung mga general dentist ba, Doc, pwede bang gawin yung ginagawa nyo? Hindi po lahat pwede nilang gawin kasi ang tinitingnan po dito ay yung pong kakayanan ng isang dentista. Ano po ba ang training niya? Siya ba ay nag-training? Ngayon, kung halimbawa wala siyang sapat na training, kaalaman, knowledge doon sa pag-oopera, dapat hindi po niya ginagawa yon. Pero hindi ko sinasabing kami lang po yung pwedeng gumawa. May mga bagay na pwedeng gawin po ng general dentist, like yung pagtatanggal po ng mga impacted ng ngipin, pero hindi rin po lahat ng impacted dapat ginagawa. Kasi yun na nga po, kung ano siya, kung competent siya or may training po siya, sabi nga doon sa resolution number 13, dapat po ang oral surgeon merong 3 taon na training, no? Na pag-aaral, pwedeng dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Yun po yung minimum requirements po sa oral surgery. Now, as far as sa amin naman po, 4 na taon po yung residency program para po maging oral maxillofacial. Sobra specialized nun, no? Pero Doc Mia, ako curious lang, sabi nga pag impacted, pwede naman yung mga general dentist, pero there are certain circumstances na. Definitely. So to what point, Doc Mia, anong klaseng mga cases yun na talagang kailangan yun ng i-refer sa oral and maxillofacial surgeons? Parang at the end of the day, nasa capacity ng dentist and nasa machines na available sa kanya. Like for example ako, pag nakita ko na sobrang lalim ng ngipin, kasi syempre, kumbaga, yung ngipin, ihatiin natin yan sa 3. Kasama yung roots kasama yung nakabaon dun sa bone. So kunyari, umabot na yan sa kalahati na nakabaon na yung ngipin, na nasa loob na ng buto, hindi ko na gagawin yan I-refer ko na siya sa aking oral and maxillofacial surgeon. So, yung mga ganong klase, hindi ko na gagawin. Actually, there are dentists who can actually, yung mga impacted canines, yung mga, uso rin yun yung mga pangil sa taas, iba pa minsan, hindi lumalabas na maayos. May mga dentistang nag-training sa PGH, ng 6 months, ganon, na kayang gawin yun. Pero personally, alam kong ayoko na i-complicate din ang aking life. Kaya yung mga ganong cases, nire-refer ko na rin sa mga oro-maxillofacial surgeons. Doc Dari, sabi mo nga may intensive training, di ba? Na talagang ina-undergo para maging oral maxillofacial surgeon. So bakit, Doc, ito yung specialize mo? Sa dami-dami ng kumbaga specialization under dentistry. Bakit ito yung gusto mo, Doc? Actually, sa totoo lang, hindi ko po gusto mag-surgery. Yan po yung, nung nag-aaral ako, I remember, yan po yung isang kinakatakutan ko sa lahat. Ganun talaga, no? Diba? Ayaw ko magbunot ng molar, ng pangil, dahil mahirap po. And then, naisip ko, year
2003, doon ko naisip na kailangan siguro mag-training ako kasi kailangan ma-develop yung weakness ko. Yeah. So yun yung. So from 2003, so nag-training po ako sa yun yung first training ng Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeon. Ako po yung isa sa first batch na nakatapos doon. Tinuloy-tuloy ko na po dahil nakita ko na ang gusto ko lang magtanggal lang ng impacted ng ipin Pero dumating sa punto na mas pala yung nakakatuwa lalo na pag nakatulong ka doon sa mga kasi hindi naman lahat ng araw may bayad yung ginagawa. May mga pagkakataon nagcha-charity ka rin. Pag napasaya kang tao, lalo na yung naalala ko cleft lip, no? Yeah. Sa kami, regular kaming napunta kasi sa Daet. Marami kaming inooperahan na bingot doon. So nakakataba ng puso pag nagpasalamat sa iyong magulang, umiiyak na dahil sa saya yung pag-iyak nila. Ayun. That's nice. Oo. So, Very regular yun Lagi yun yung cleft lip and palate surgery nila na So, may mga nangingi rin ng donations, ganyan. Support. Yan. May mga nag-sponsor naman na mga yung mga foundation. Like dati meron kami sa Santo Tomas dito sa Cabrini Hospital. Regular din kami doon. So lahat parang last Wednesday, I don't know, I don't remember anymore. Kasi after the pandemic nawala na siya. So kumbaga may mga NGOs naman na nagsusuporta, Doc Mia, no? And yun nga yung pinaka-role ng mga oral maxillofacial surgeons. Yung mga talagang mga critical na parang operation na. Namagan mo kayo, Doc, pati yung sa cheeks, yung pagbawas ng panga. So may mga ganun talagang pasyente, Doc, na for aesthetic purposes, nagpapabawas ng panga. May mga ganun ba, Doc? Ganun din ba kayo, Doc? Yes po. Kasi siyempre, merong mga inborn na mahaba talaga yung baba. So, siyempre, gusto rin naman nila, kalimitan ng mga nakakausap ng mga pasyente, nabubuli sila based on their appearance. So, kaya nga sa yung mga neighboring countries natin, pagdating na ng month ng June to September, yan na yung peak ng mga tawagin namin orthodontic surgery. No. Bakit, Doc? June to September? Kasi yun yung walang pasok sa kanila Balik kasi sa atin kasi iba yun ginagawa. Usually kasi mga age nito, ito yung mga kabataan na mga kabataan talaga. Yung mga, like anong age? Usually 18 and up yung mga really? 21, Nagpapaano na. Ganyan. Mga ganun yung kalimitan na inooperahan. Mapag ganun, Doc, gaano katagal ang healing? Medyo matagal. Kasi usually yung mga cases na na naka-confine pa sila after kasi yung pain management o yung swelling. So medyo mas matagal kumpara dun sa regular na sakit tiis ganda talaga to. Talagang tiis ganda. Parang usually kasi, Doc, ang akala natin mga plastic surgeons ang gumagawa nun, diba? So oral and maxillofacial surgeons ginagawa din talaga. Yung parte po ng training namin. Now, because of the resolution number 13, we need to have co-management. That's co-management. No? Yun yung sinasabi po dun sa resolution 13 tama. ng Philippine Board of Dentistry. No? Na kailangan may co-management. Ganun po. Tama. Hindi pwedeng isang doktor lang. Oo. Tsaka yung mga ganun na babawas. Kung babawas ka ng bone nun, Doc, tama ba? Para umikli no? So, sa mga kagaya nyo, Doc, na oral maxillofacial surgeon, saan ginagawa usually ang inyong mga surgery, Doc? May special machines ba na kailangan din for this? Yung pagdating doon sa operasyon, kapag major yung operation, ginagawa ko sa ospital. No? Yes. So may mga special equipment like anesthesia machine kasi under general anesthesia. Now in most pero separate anesthesiologists. In most of the cases kapag yung minor, let's say magtatanggal lang ng mga impacted or magbabiopsy ka lang, you just do it. Ginagawa lang po namin yan sa clinic under local anesthesia. Now, for ibang other procedure, may mga special machine or instrument na ginagamit kami like dental implant. Pag maglalagay kami ng dental implant,
yun, meron pong special equipment na ginagamit para Mga doon. pietso, ganyan. Yes, yun po. So again, depende pa rin sa case, Doc Mia, Of kung course. kailangan dalhin sa ospital at may mga cases naman na pwede lang gawin sa Yes, dental clinics. Yes, Yeah, Doc yung Dar. pong kalimitan na, halimbawa, yung hospital, minsan po preference ng pasyente, gusto nila tulog. Yung sa clinic, minsan naman gusto rin nila tulog sila under sedation. No, yung ibang mga pasyente na hospitalized is mga medically compromised patient na kailangan din namin ng co-management. Let's say, infectious disease, doctor, i-manage namin yung or cardiologist, kailangan ng co-management with cardio or sometimes with ENT if it involves other structures na pag-oopera namin na involved, halimbawa, minsan naman may ophthalmologist na merong surgeon din ang opta. Hindi po lahat ng yung mga trauma surgeon ng opta, meron din pong ganon na kasama namin minsan. Pag kailangan i-reconstruct na yung eyeball, so may mga ganon pong. So madaming doktor. Yes, Pero po. kayo, Doc, ano na yung na-experience nyo na ginawa niya sa hospital? Na talagang alam nyo na hindi pwede sa clinic to. Ay yung pong magtanggal ng panga. Panga. Yeah. May Oo, tumor hospital po. talaga yan. May tumor, yan. Kalimitan po yung mga ganun eh. Okay. May mga bukol sa panga na kalimitan naman po ng bukol nanggagaling po sa ngipin. No? Marami pong bukol na nanggagaling po sa ngipin. Kaya po, ayan, maganda talagang at early age, nagpa-panoramic x-ray na tayo para nakikita natin. Every year, no? Kasi marami Annually. kong nakikita ngayong kabataan, meron ng bukol sila. Talaga? No? Galing sa impacted na canine or yung pangil na hindi lumabas. Kaya pagka na-delay na, dapat iniimbestigahan na ng dentista na. Yes. So usually, Doc, yung mga bukol na to, usually benign ba naman, Doc? Or Kalimitan naman is benign. Yung nga lang aggressive siya, mabilis lumaki. Kaya mapapansin yung kaya lang magpapakonsulta na yung pasyente dahil nakita nila may swelling. Akala kalimitan, infection lang, bibigyan ng antibiotics. Ngayon, kung nakadalawang linggo na nagbigay ka ng antibiotics, dapat mag-isip-isip na yung dentista or kung medical practitioner, pa-check na natin. Kaya yung mga impacted talaga no? Yun ang sinasabi ko lagi sa mga patients kasi akala nila gusto lang natin kumita. Hindi. Kasi talagang in the future, you will never know. Baka magka-tumor, magka-problema. Kaya kailangan habang bata pa, habang kaya pang yung mas madali yung healing, di ba? Kasi tanggalin na yan eh. Mas mahirap na pag under surgery na. Or mas mahal pa. Kasi kapag let's say, example lang is very aggressive is ameloblastoma. Yes, oo. Okay. Ano ito, Doc? Ito po ay isang klase ng tumor ng panga, no? Kung saan very aggressive po, mabilis po ang paglaki niya. Ngayon, kung ito ay makikita at early stage, no? Mas madali pong ma-save po yung panga. Ang ano po kasi ang kalimitan na treatment na ginagawa, no? Pinuputol, nire-resection. Yun yung kasi nga aggressive siya. And then maglalagay ng bakal, yun po yung kalimitan na treatment na ginagawa. But not in all cases kasi yung iba po naman hindi naman ganoon, kaya conservative management. So depende po doon sa klase ng bukol na ano. Kapag napabayaan. Mas maliit kasi, the better. Kasi masisave nyo pa yung panga niya. Ngayon, kung sobrang malaki na po, no, wala kayong choice, kundi tanggalin yung bukol. Kung umabot na po sa kalahati, tatanggalin niyo po yung kalahati ng panga niya. Wala nang matitira. Ako, nakapag-assist na ako sa ameloblastoma. So, alam mo yun, kapag malaki lang naman talaga, saka lang matatanggal talaga yung panga. Kaya kailangan niya, again, early detection. Kasi yung case na nakita ko, ang pinakamalalang nangyari sa kanya, unfortunately pa rin, hindi pa rin maganda nangyari, is tinanggal yung mga ngipin.
na medyo naapektuhan talaga nung ameloblastoma. So, medyo kalahati nung ngipin niya sa baba, kailangan tanggalin, tapos tatanggalin yung ameloblastoma. Tapos, saka siya tinreat, no? So, at least, yung mga ganong cases, nagkaroon man siya, hindi naman tinanggal yung panga. So, may mga ganong cases naman. Pero, early detection pa rin, di ba? Speaking of early detection, Doc, so sa mga nakikinig sa atin, no, na pwede pala magkabukol sa panga dahil sa mga napabayaang ngipin. So, Doc, may mga early signs ba for them to see na baka nga may bukol ako aside sa nakakapa ba yun, Doc? Or kailangan talaga, sabi nga natin, mapa-x-ray? Ang hindi maganda kasi dito sa mga bukol na to, these are asymptomatic. Pag sinabi nating asymptomatic, wala pong nararamdaman yung pasyente hanggat hindi po nagkakaroon na ng facial asymmetry. Ano yun? Yun po yung makita na, namamaga na po yung mukha ko. So, unang iisipin kalimitan po ng dentista o medical doctor, infection. Yun po yung mga, kaya nga sa akin, mas importante yung bumisita po sa dentista and then may regular na lalo na sa yung mga bata. Panoramic x-ray would be an option para po ma-detect natin. Yun lang yung pag nakita mo na, makita na nung dentista or minsan kasi hindi na naman nila nakikita kasi nga limited lang yung training nila kaya hindi nila napapansin. Akala nila infection, kalimitan, sabihin sa akin, Doc, may abscess po. Pagkita ko, hindi naman abscess. I'm talking about meron palang malaking radicular cyst na nanggagaling doon sa ngipin na bulok. Okay? So, ang basa niya, infection. Pero sa amin, yun nga, na pathology na yun. Oo. So, sa madaling salita, mas mainam po talaga na bumibisita kayo sa inyong mga dentista, huwag pabayaan yung inyong mga ngipin, para kumbaga makita kung sakaling may mga bukol at huwag magkaroon din ng mga ganitong klaseng mga infection na na-mention ni Doc, no? 21 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Babalikan po natin itong ating talakayan, hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. This time check is brought to you by May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Kasama pa rin po natin si Doc Dari, si Doc Mia. Pinag-uusapan ng oral and maxillofacial surgery. And Doc, para sa mga general dentist na nakikinig sa atin ngayon, no, may mga tips ka ba sa kanila, Doc, on when to refer? Ano ba ang mga dapat na signs na kailangan ko na i-refer to? Or when should they refer oral and maxillofacial surgeons na para sa kanilang mga pasyente? Okay, so for general dentist, ang marerekomenda ko lang, if it is yung beyond doon sa scope ng training mo, okay? Kasi hindi naman ibig sabihin nakalagay doon sa batas natin na
pwede tayo mag-opera, pwede na nating gawin, no? Just like sa medical, hindi ibig sabihin pumasa sila ng medicine, pwede na sila mag-opera. Kaya may training. Ganon din po sa dentistry. Ngayon, kung halimbawa po hindi pa kayo nakakagawa nito at ang tanging baon nyo lang ay lakas ng loob, please lang po, ang isipin po natin parate, safety ng pasyente, hindi po yung safety ng bulsa. Joke lang po. Yun lang yung, yun parati kong sinasabi yung sa mga new dentist na, not only new dentist, even yung mga old dentist na rin, kapag po hindi na doon sa kapasidad ng training natin, wala tayong sapat na kaalaman, training, lalo na kung hindi mo kabisado yung anatomy, doon po nagkakaroon ng problema So, just like itong buwan po, I received mga naging problema galing po sa ibang dentista na nagtanggal ng wisdom tooth, nawala ng pakiramdaman dila, pati labi, merong mga ganong so kaya ang sa akin, yun, ang advice ko is i-assess po natin. I-assess natin yung case. Kung hindi po natin tingin po hindi natin kaya at wala kang experience, that's a time na humingi po tayo, hindi naman kabawasan po sa pagiging dentista natin kung magre-refer tayo. Actually, pa nga yun dagdag points. For me, yung alam mo kung kailan ka magre-refer. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ko sa pasyente, matuwa po kayo doon sa dentista kasi marunong po siyang mag-refer. Kasi kung hindi po siya marunong mag-refer, doon po nagkakaroon ng problema. Malimit na experience ko, Dok, bakit mo ginawa? Kasi Dok, sayang Kasi Dok, gusto ng pasyente, ako gumawa Pero hindi natin pwedeng sabihin dahilan yun. Kasi gusto ng pasyente, tayo gumawa. Kung hindi po tayo qualified na gawin yun, lalo na kung wala ka pang experience doon, wag nating gawin. Kawawa naman yung pasyente natin. Isipin niyo parate yung safety ng pasyente, yun parating iniisip natin, yung safety ng pasyente. Especially kasi surgery, you're dealing with blood. You're dealing with nerves, 'di ba? So napakadelikado niyan example is yung medically compromised patient, no? Kung wala tayong training na mag-manage ng mga pasyente na merong sakit, no? Let's say may bleeding disorder. Paano ba natin i-manage to? So hindi ka man lang naggawa ng test para makita mo yung sa bleeding parameters niya. No, so yun pa isa pang i-recommend ko doon sa mga dentista na naggagawa ng mga minor oral surgery, bago po natin gawin ng isang pasyente, kailangan po dapat chine-check din natin yung medical condition niya. Pwede po pwede po tayong mag-request sa mga laboratory test para po ma-check natin, mukhang magkakaproblema ako sa pagdudugo dito kasi yung pagdating doon sa bleeding parameters niya, pwedeng magkaproblema ka during the operation or after. Okay? So yun po yung mga example lang po na dapat mag-refer tayo kung hindi natin kabisado, parang ganun lang po. So kumbaga, if you're not sure of something that you're going to do, 'di ba? Talagang sabi nga ni Doc Mia, minsan wag mo lang pahirapan yung sarili mo bilang isang general dentist, Doc. Ako nga paminsan, kunwari, even for simple pagtanggal lang ng wisdom tooth, kinoconsult ko pa yan sa aking oromaxillofacial surgeon. Shout out kay Dr. John Romero. Siya ang aking sa kanya ako lagi nagre-refer. Na yung kinoconsult yan. Tapos siya na rin magsasabi sa akin na wag mo nang gawin, ako na. Alam mo yung gano'n? Parang may mga times naman na sasabihin niya sa akin, kaya mo na yan. May mga gano'n. So kahit yung ganong klaseng capacity, if tatingin ni Doc, kasi paminsan baka mamaya tingin ko madali lang. Tapos may makikita si Doc na tignan mo yung niyan. Tignan mo this part of the tooth, naka-twist yan. So hindi ko nakita na ganun, 'di ba? Mas alam niya, mas meron siyang clinical eye to check yung mga minor details na baka hindi nakikita ng general dentist. So siya na rin magsabi, may ganito yan, mahirap yan.
So, i-refer ko sa kanya. Yes. Anong mga usual complications, Doc? Like yung simpleng bunot nga, no? Na kailangan pala talaga oral maxillofacial surgeon ang gumawa. Tapos pinilit gawin. Kasi may mga cases, Doc Mia, di ba, na parang that caused death because mali yung pagbunot or may infection pala. May mga ganun ba, Doc, na instances? Merong mga instances na nagkakaroon ng komplikasyon. Hindi ko lang pwedeng i-discuss kasi may legal case yung ano. Pero nangyayari po, merong kasing dentista nagtanggal halimbawa ng ngipin. Tapos after that, kasi ginawa niya sa hospital, hindi na po nagising yung pasyente. Comatose siya. Okay? Meron naman binunutan na alam mo yung ngipin is pumasok sa sinus? No, sa lungs niya. Sa lungs? And that caused death of the patient. So may mga ganung kaso po na nangyayari. Although hindi naman hindi common. Baka mamaya matakot na. Hindi common yun. Hindi common. Ang common po kasi na nangyayari is yung nabutas yung sinus, pumasok yung ngipin doon sa sinus. Especially yung wisdom tooth kapag sabi nga ni Peterson, kapag hindi pa po, I quote yung sinabi ni Peterson, ito po ay author ng libro sa oral and maxillofacial surgery, kapag yung ugat ng ngipin, no, yung roots niya, wala pa pong at least 2/3, mataas po yung tsansa na 1/3 pa lang yung nadidevelop. Mataas po yung tsansa. Ito kasi yung based on statistics. Ito yung common po na pumapasok sa loob ng sinus. Yan po yung common ng mga nagagawa kong complication. So usually mga bata to. Syempre kasi hindi pa develop. Usually mga 15, 16 na mga teenage years talaga. Yun nga, sabi ko nga, ang mayroon lang yung dentista, lakas lang ng loob. Ginawa niya na hindi niya na iniisip yung consequence gagawin niyang action doon sa pasyente. Or yun nga, Dok, yung sasabi ko sometimes akala mo madali. Pero pag pinakita mo sa oromaxillofacial surgeon, may ano to tingnan mo yung roots nito, hindi pa to develop. So gaganunin ka. So kailangan talaga may nag-a-advise sa iyo Yun po yung mga kalimitan. Minsan naman meron papasok yung ugat ng ngipin, pumunta sa may gawin ng tawag na yung submandibular space, pumunta doon, na-dislodge, mga ganon. Infection after the surgery or bleeding, yan, yung mga nag-bleeding ng profuse, hindi mo alam. Meron palang medical problem yung pasyente, may blood dyscrasias dahil hindi ka nga nagagawa ng test prior doon sa pagbubunot ng ngipin. So yun, nagkakaroon ng komplikasyon tuloy. You end up, patient is managed in the hospital. Punta pa tuloy sa ospital. Yes. Mas malaki paggastos. Yan lang po ay mga tips. Sabi ng Doc Mia, huwag kayong matakot sa mga general dentist. Marami rin naman talagang kaya nilang gawin. Pero sabi nga, reminder lang na kung hindi mo kaya bilang isang general dentist, you can always refer to oral and maxillofacial surgeon. Ayan, babalikan po natin itong ating discussion. 36 minutes na po, makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang oras na yan ay hati. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafor. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ang Galing Mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo Doc. Kasama pa rin po natin ng ACS Unique Toothpaste at ang ating talakayan Oral and Maxillofacial Surgery. Kasama po natin ang ating guest ngayong umaga, si Dr. Darry M. Reyes and of course si Doc Mia. At tuloy-tuloy yung ating talakayan tungkol dito sa ating topic ngayong umaga. Pero Doc, bakit ba may iilang mga pasyente na talagang hindi dapat basta-basta bunutan, na talagang dapat i-refer po sa inyong mga oral and maxillofacial surgeons? May mga pasyente kasing tinatawag na merong comorbidities. Ibig sabihin, medically compromised sila. Now, kung gagawin ng ordinaryong dentista, halimbawa, na hindi equip yung clinic mo para gawin yon, okay? So, example, yung pasyente merong heart problem. Okay? So kailangan mong bunutan. Yung pasyente kaka-bypass lang. So definitely hindi mo magagawa 'yon. Ngayon, if it is an emergency case, so anong gagawin? So pwede naming gawin 'yon under co-management with the cardiologist. Gagawin 'yon. Pwedeng depende sa recommendation nila kung sabihin nila under sedation. Just like month ago, mayroong pasyente na tawag sa akin yung anesthesiologist ko. Sabi niya, Doc, meron tayong referral sa heart
Galing, sabi ko mukhang toxic to. Yan, pag ganun, pati yung anes ko, tingin niya toxic. But anyway, hindi naman siya toxic kasi nga nagsisiguro lang din yung cardio niya kasi nga merong chest pain yung pasyente. So hindi lang yon, yung mga may mga halimbawa diabetes na kailangan mo gawin in the hospital because you are considering other complication and it needs an immediate treatment, so kinakailangan multi-specialty yung magmamanage sa kanya. So it will be done in the hospital setting kasi kung hindi, pwedeng magkaroon ng problema doon sa pasyente. So, pero Doc, hindi naman ibig sabihin din na kunyari nagbigay ng clearance yung cardio, automatic pwede agad gawin talaga. Yeah, hindi po naman, halimbawa po, kaya nga sabi, kapag ka binigyan ng clearance, okay na. Hindi po ganoon. Dapat, as a dentist, dapat po chinecheck pa rin natin yung, kasi ikaw pa rin yung captain of the ship eh. Pag ginawa mo yan, may nangyari doon sa pasyente, ikaw pa rin, pananagutan mo pa rin yun. Kasi kung nagkaroon ng complication doon sa nung time na ginawa mo, nag-shoot up yung blood pressure niya, dahil meron kang kapabayaan. Halimbawa, hindi mo na minomonitor yung kanyang vital sign nung ginagawa mo. No, kaya depende sa sitwasyon. So kaya importante pa rin yung hindi lang common na bigyan ng clearance is okay, no? Kailangan makita pa rin natin yung ano ba yung status ng pasyente nung gagawin na natin. And I guess for patients, no, sa mga pasyente naman, I guess kailangan kapag nagiging careful yung dentista nyo, paminsan kasi naiinip eh. Diba? Parang ano ba yan? Dami na mga requirements. May mga ganun eh. Pero at the end of the day, it's really for your own safety. Diba? Parang syempre, sometimes, kunyari, masakit na yung ngipin nyo pero hindi kayo pwede dahil may cardio problem, we can manage the pain naman for now. And then, fix the problem with your medical history, di ba? With the medical. Ito nga yung malimit biro ko doon sa mga pasyente. No? Kasi nga, pag lalo na yung mga diabetic, hindi naman ibig sabihin po, diabetic kayo, hindi kayo pwedeng bunutan. Kapag ka po controlled, wala pong problema eh. Ngayon, minsan meron nga ganun makukulit na pasyente. Sabihin, Dok, tatakot ka yata eh. Bakit ayaw mo akong bunutan? Dok, madali lang naman to eh. May gaganon. Maraming ganun talaga. Diba? Ngayon, ito naman yung sagot ko sa kanila pag gaganon. Para mapasunod natin yung pasyente, sabi ko, ma'am, ito po yan eh. Kapag ka po, diabetic kayo, halimbawa po, ang daliri nyo, hindi gumaling. Anong ginagawa? Pinuputol po. Nagiging gangrenous na. Puputulin yan. Ngayon, kasi pinahingi ko lang naman sa inyo, yung pa-check ko yung sugar niya eh. Ngayon, yung kapag sa bibig po, hindi po gumaling. Putol ulo yan. Ay, sige po, susunod na ako. Yan mga ganon ba? Minsan, dinadaan ko sa biro, pero napapasunod mo si pasyente. Dahil this is mas for the nagigets safety. Nila. Kasi yung logic ba, papasukan mo ng logic ng paano mo pinapaliwanag sa pasyente yung ito po yung logic niyan eh. Bakit namin kailangan? Kasi pag hindi po gumaling, kasi nga may problema kayo. So kaya may reference kami na, pwede kayong bunutan kasi control naman yung sugar nyo. Yun. Ayan. At saka siguro, Dok, yung lesson sa mga pasyente, maging honest din with their medical conditions. Yan, marami ba yan? Meron kasi nagsisinungaling kasi may mga cases na gano'n na nagkaroon ng sepsis, septicemia. Dahil nagsinungaling siya doon sa dentista. Hindi niya sinabi na meron siyang kondisyon. Kasi nga, ang dahilan nila, kasi hindi kami binubunutan ng dentista. Yun nga lang, sa mga dentista nga, dapat, ang tingnan natin is yung, dapat, pwede naman tayo mag-request po eh. Pwede tayo mag-request ng laboratory, hindi po tayo nililimit dyan. No? Para ma-check natin, ano ba yung condition ng pasyente natin. Ngayon, kung nakita nyo, medyo elevated. So, pa-manage nyo muna sa MD or IM or endocrinologist. Yun po yung dapat na ginagawa din. Para ang mga pasyente, hindi po na
pag hindi kami binibunutan eh. Pag hindi ko Tapos pumunta sa ibang doktor no? Kung sino yung papayag. Yeah, parang gano'n eh. So, hindi naman ibig sabihin po sa mga pasyente na diabetic kayo, hindi kayo pwedeng bunutan. Pwede po kayong bunutan, basta controlled po. Basta Ayan. wait lang. And it's for your safety din naman. So, Safe lang. tiyaga lang din, 'di ba? So may talagang may mga cases, 'di ba, Doc Dari, Doc Mia, na kailangan makipagtulungan kayo sa inyong mga dentista. So hindi lahat minamadali yan kasi kayo rin naman ang pwedeng magkaroon ng complication. Yes. Napaka-importante yung safety ng pasyente po. Ayan. Actually, ang susunod kong tatanong kay Doc is, sa pagiging oral and maxillofacial surgeon, may mga, ano na rin ba, illegal practitioners. Kasi sa ortho, sa general dentistry, marami, Doc eh. So yan, Doc, ay sasagutin natin sa ating pagbabalik po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro. Mga friendly medical broadcasters, ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programa dito sa Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Naputol yung ating discussion, Doc Mia, Doc Darisa. May illegal practice pa rin ba pagdating sa oral and maxillofacial surgery, Doc Dari? Ang hirap na niya. Yung illegal parang mas nakakatakot. Yung illegal practice, ang masasabi ko lang pagdating sa illegal practice, maybe in the province we have received some na merong yung mga nagbubunot na spiritista, that's what you call illegal practice. Now, I categorize them as illegal practitioner because hindi sila po dentista. Okay? Pero pagdating doon sa Doc, it still happens now. Yeah, in parang 2026. Hindi, parang may na-interview tayo, Doc Mia, no, na far-flung area. And then there's someone lang na parang na nagtatanggal na parang natural nila, na nagtatanggal ng ngipin kasi walang access sa pero yun ang problem dun eh. Hindi yung it's basically the access kasi to the yung access to pre-dental services. Yun yung kasi nga limited lang nandun sa mga urban areas yung mga services natin. Kaya wala silang choice but yun, pumunta doon sa mga spiritista nga. But in as far as yung sa amin is concerned, ang malimit lang naman namin is yung mga negligence na
So yung mga professional boundaries, So, okay. gumawa sila ng beyond dun sa scope ng practice nila. So, basically, Doc, hindi siya illegal. Hindi siya illegal. Oo. Ang illegal lang yung mga espiritista. Espiritista. And Yung this- mga talagang walang lisensya. Lisensya. Yung pagdating doon sa ang nakikita ko lang na mga nagiging problema is yun nga, yung professional boundaries. Lumampas lang sila doon sa scope nung kaya nilang gawin. Kaya nagkaroon sila ng complication na nagkaroon ng problema. Kaya sila nagkakaroon ng mga legal action galing doon sa pasyente. Kaya nako-complain sila. Ganon yung kalimitan na Pero yung illegal, wala naman. Hindi naman siya. Kasi parang ang hirap naman. Hirap, no? Mismong dentista nga, minsan hindi kayang gawin yung mga ginagawa. Saka sometimes, kailangan mo talaga ng dental chair dun ng proper equipment para makabunot lang ng isang ngipin, di ba? Tapos gagawin mo sa... Normally, Doc, ang mga kwento dito ng mga illegal practitioners nasa CR ng mall. Ganon. So, hindi pwede yun, di ba? Totoo talaga nangyayari, Doc. Nangyayari pa rin talaga, Doc. May mga ganon. Pero I guess for oral and maxillofacial surgery, medyo complicated na masyado to para banatan pa ng mga hindi lisensyado. Pero yun nga, sabi nga ni Doc, makakategorize yung mga nag-illegal na nagbubunot sa mga malalayo or kung ano-ano lang ginagawa sa may ngipin. mga reported may reported cases kasi may mga like this month may mga dumating sa akin na complain na this month lang meron. Illegal kasi yung humihingi sa akin ng opinion ng tapos nalaman ko na yung hindi licensed dentist ang nagtanggal nung wisdom tooth. Yun ang illegal. Yun yung illegal. So meron nang dumating sa akin nitong last month yun. Siguro, Doc, wala lang lisensya pero nakagraduate, ganun. Yeah. So, kahit na nakagraduate ka ng college ng dentistry pero wala kang license, wala siyang illegal license. pa rin yun. Illegal pa rin yun. Kasi magpo-fall pa rin siya sa illegal practice. Yes, kasi nga, hindi naman siya na-certify ng board ng dentistry na mag-practice ng profession niya. Dahil hindi niya pa na-complete yung requirements para makapag-practice ng dentistry. So yun, ang sinasabi lang niya is yung graduate naman siya ng dentistry, yung nga lang hindi siya lisensyado. Yun lang yung illegal pa rin yun. Illegal pa rin yun. Ayan. Kasi Dok, pag sinabing surgery, yung iba din, yung thinking bilang pasyente na walang alam, no? Bakit dentista ang gagawa? Di ba dapat ibang specialization yun ng medicine or ng mga doktor talaga? Pero Dok, ano ba ang masasabi mo sa mga natatakot? Kasi pag halimbawa, nasa general dentist sila, upang pang oral maxillofacial surgeon na tong case mo, tapos bigla nang kinabahan, hindi na ba? Ano masasabi mo dun, Doc, sa mga, kumbaga may fear pagdating sa oral surgery? Okay, so yung pong mga may takot, wag po kayong matakot kasi kaya po kayo nire-refer. Hindi po ibig sabihin yung dentista nyo hindi po magaling. Mas sinasaluduhan ko pa ho yun. Kasi yun, ang iniisip lang po niya yung safety. So mas dahil iniisip niya na baka kung ako yung gagawa, baka madali ko yung nerve or magduguto or hindi ko ma-manage yung complication. Kaya nga yung the word surgery, hindi naman po ibig sabihin kakatakutan natin. Yun lang po kaya lang po kayo ni-refer dahil po gusto lang pong maging safe kayo para yung hindi kakaba-kaba yung dentista doon sa gagawin niya. Kasi kung nga sa tingin niya is parang hindi pa ako nakagawa ng ganito. Yun nga yung parating sinasabi ko, wag lang po lakas ng loob ang baon natin. Ayan. So, wag matakot sa for surgery na ito. Di ba mga ganun, Doc Mia? So kasi like for example, ako na nagre-refer ng mga very difficult cases, I refer to them because I know na mas kaya nilang gawin to ng mas mabilis, mas safe, alam mo yung mga ganon. So, in better hands, for that case, di ba? Yes. And para maiwasan yung mga complications, yung mga mahirap na surgery when it comes to dentistry. Doc, ano ba yung mga tips mo sa pangangalaga ng ating mga ngipin at bibig, Doc, para sa mga listeners and televiewers natin nationwide? So, para sa mga listeners, ang tips ko lang, pangangalaga, syempre parati po tayong
mag-toothbrush at bumisita sa mga dentista. Yes. Ang dentista po ay hindi po kaaway. Ito po ay katulong po natin sa overall health. Kasi kung ang ngipin po natin may magkakaproblema, hindi na po tayo makakain, maepektuhan ng buong katawan po natin. So, kaya po, love your dentist, visit your dentist. Friends Ayan, tayo. love your dentist talagang no? Totoo yun, di ba? Kailangan may good relationship, maging honest, sabi nga, sa mga sakit na meron ka para hindi magkaroon ng mga complication along the way, no? So, importante po talaga. And of course, sabi nga, Doc, mag-toothbrush. Ayan. At pag toothbrush, Doc Mia, ano ang dapat tandaan natin sa ating toothpaste? Siyempre, kailangan natin na ang hinahanap lang naman talaga ng dentista dyan, dapat check niya yung label ng boxes na dapat merong 1,500 ppm fluoride ang ating mga toothpaste for 3 years old and above. No? Ayan. At pagdating po sa 1,500 ppm na toothpaste, nandyan po ang unique toothpaste ng ACS. And dahil dyan wala na kaming oras, Doc Dario, maraming salamat, Doc, sa pagbibigay impormasyon tungkol po dito sa inyong specialization na oral and maxillofacial surgery. Thank you din po sa oras na binigay nyo sa akin para makapagsalita at magbigay ng impormasyon sa mga listener. Ayan, Thank you, Dr. Doc. Dario M. Reyes ating nakasama sa ating programa. And Doc Mia, thank you. Thank you and keep safe to everybody. Ayan, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. 12:00 na po ng tanghali. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang Tumunog na ang gandingan para sa